simula verse 24 hanggang verse 28. Acts chapter 18, verses 24 hanggang 28. At ito po yung sinasabi sa ESV. Now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scripture. He had been instructed in the way of the Lord. And being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he wished to cross to Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed. For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Christ was Jesus. Ito po ang buhay na salita ng ating buhay na Diyos. And let's come to the Lord in prayer po to guide us and to help us understand yung mensahe niya para sa atin sa hapon ito. Aming Amang Diyos, minsan pa sa sandaling ito na may kababalo, kami ay sumasamo sa inyong harapan, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga buhay, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa paglapit sa inyo sa magitan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Lord, itulad mo ng iyong Banal Espiritu ang siyang kumilos sa aming alagitnaan. Lord, bigyan mo yung aming mga puso, hindi lamang, Panginoon, ng kapasidad at tanggapin ang katotohanan ng iyong mga salita, but to embrace your very word for our good and for your glory. Father, this we pray that you will glorify your name sa ating papatuloy. In Christ's name, our Lord. Amen. You may please be seated po. Meron pong isang mama na siya ay pinalaki ng kanyang mga magulang sa katuruan ng salita ng Panginoon. So mula pagkabata hanggang sa ay perhaps 30 years old, ay isa siyang marugdog na tagasunod ng banal na kautusan. Nung may nangangaral at bigla na parang taliwas sa kanyang paniniwala, ay ninais niya na i-destroy yung sa tingin niya na maling katuruan. At actually, ang ginawa niya sa kanyang sariling accord, sa kanyang sariling pagnanais, ay humingi siya ng pahintulot doon sa punong saserdote, doon sa Jerusalem. At sabi niya, bigyan niyo ako ng kasulatan para saan man naroon yung mga Kristiyano o tagasunod ni Kristo, ay babalik ko sila sa Jerusalem para sila ay litisin. At pumunta siya sa mga bahay-bahay, kinakaladkad, at even yung mga buhok ng mga kanyang mga dinadala ay kinakaladkad niya para sila ay litisin. Until isang araw, siya ay papuntang Damascus para ganun din gawin yung ginawa niya doon sa Jerusalem, doon sa mga manampalataya, doon sa Damascus, Syria. Pero sa kanyang paglalakbay ay merong isang tinig at merong isang liwanag na naka-struck sa kanya. At para siyang nabulag o merong yung talukap sa kanyang mga mata na bumalot at hindi siya makita. At kanyang wika, yung nasa langit, sabi niya, Saul, Saul, bakit mo ako inuhusig? At sabi niya, Panginoon, sino po kayo? Sabi niya, ako si Kristo o ako si Jesus na iyong tinutulis. And from there onward, yung buhay ni Saul na number one persecutor ng church, na nais niyang from its early formation, nais niya na i-extinguish. Nais niya na i-cut doon sa root. Siya mismo ay yung naging number one na tagapagpahayag
ng Kristo na tinry niya na tanggalin doon sa pages ng istorya o ng history. Bakit ko po sinimulan yung mensahe doon sa buhay ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo, o sa buhay ko ng mga tao, usually meron tatlong klase ng tao. At least yung para sa akin na nakikita ko. Isang tao na nandun yung burning passion o zeal sa mga bagay na kanilang pinaniniwalaan. Hindi lamang patungkol sa relihiyon. Manood ka ng mga tennis, ng basketball, yung mga tao, humihiyaw sila, sumisigaw sila, at ramdam mo na kabahagi sila na parang sila mismo yung naglalaro. Nakashoot, 3 points, ay talagang tayuan sila at ramdam nila na sila ay bahagi. At meron namang yung wala lang, walang pakalan, nandun pero nakashoot yung kalaban, yung ibang kupunan, wala silang pakialam, wala lang. Nandun lang sila, di ko alam, pumunta sila doon, pero wapakels lang. Nansya sabi nung iba, diba? Tama ba yun, nansya? Diba? Point is, wala lang. They are unmovable. Kahit anong mangyari, nagugunaw na yung mundo, walang pakialam. Hindi matikinan. Meron naman doon sa middle, parang nag-iindig sila. Saan kaya? Saan kaya kukunan? Dito o sa kaliwa? Undecided. Hindi walang pakialam, pero undecided sila. Minsan, nandun sila sa kabila, minsan nandun, alam mo yung parang sabi ni Rubong Revilla, tsaka ni Donna Cruz, sala sa init, sala sa lamig, di ba? So merong mga ganon na mga senaryo. Si Apostol Pablo, kahit nung alam niya na yung kanyang ginagawa ay tama, doon mali siya, yung kanyang marubdob na pagsunod, pag nanais na gawin kung yung alam niyang tama, ay nandoon. Kaya nung itinama ng Diyos yung kanyang pananaw, yung kanyang pananampalataya, hindi po siya ngayon na mali pala lahat ng ginagawa ko dati. So ngayon is tahimik na lang ako. Hindi po. Kung gaano siya karubdob dati, nung mali yung kanyang paniwala, nung nalaman niya yung tama, all the more na nag-apoy siya, nag-alab sa kanyang puso, at all the more na willing siya, hindi lamang ibigay yung kanyang sarili, bagkus sabi nga niya dun sa, nung sumulat siya dun sa Roman chapter 12, sabi niya na, alam ko yung mga kababayan ko, meron silang desire, meron silang passion, meron silang zeal, pero not according to knowledge. I wish, sabi niya, na para sa kalang kalagtasan, na ako yung mapahamak. Ano yung point niya? Alam niya na yung kanyang mga kababayan ay meron silang pagnanais na sumunod sa Diyos ayon sa kanilang kaunawaan. Pero sabi niya, mali yung pangunawa nila. How I wish, how I pray, na sana sila ay tama kahit na ako ay nasa kanilang kalagayan. Ngayon, simula, gusto kong tanungin sa inyo, sa kasalukuyan, at this very moment, saan po kayo sa tatlo na yun? Kayo ba yung merong nag-uumapaw na nag-aalab sa puso nyo na makilala at sumunod dun sa nais ng Panginoon sa inyong buhay? O kayo yung wala lang? Or kayo yung nandun sa gitna, nagpapatintero, para ka nandun sa pader, naglalakad ka sa pader, tanong ka, dangerous po yun. Hindi mo alam kung saang side ka pupunta at nandun ka doon sa taas ng pader. Sabi ng Panginoon, doon sa Revelation, dahil hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, neutral, nandun pa sa gitna, sabi niya, I will spew you out. I-vomit kita. Yun po yung sinasabi ng Panginoon. Tingnan na natin, makita natin dito, even sa ating sitwasyon ngayon, sa kasalukuyan, makita natin, sa mga nangyayari sa ating paligid, by God's grace, meron tayong kahit whether pansamantala, na nakapayapaan ngayon, point is, maraming realidad na maraming mga napauwi, maraming mga nawalan ng trabaho, maraming mga, yung kailang mga sahod ay nabawasan. Pero, sa mga nangyayari na to, saan tayo huhugot
ng lakas, saan tayo kukuha ng tibay para tayo makapagpatuloy. Meron pong kwento dun sa Bible. Sa pasimula ng book, sabi niya, merong isang mama, siya ay walang kapintasan, matuwid, at umiiwas doon sa gawang liko. Yun yung sabi ng Diyos sa kanya. Isang tao na walang kapintasan, at sabi doon, siya ay lumalakad ng may katwiran, may kabanalan, at umiiwas sa gawang kalikuan o doon sa gawang masama. And yet, ano po nangyari? On the spot, yung kanyang 10 anak, nawala. Yung kanyang ari-arian, yung possession niya, nawala. Naging abo. At yung kanya na dati, yung kanyang kasuotan is always well respected. All of a sudden, nandun siya doon sa labas na kanyang, wala na siyang bahay, nagiba na, at tanging meron siya cut piece ng clay o ng paso at kinukudkud yung kanyang ulo, yung kanyang paa dahil buong katawan niya ay punong-puno ng sugat. Ano yung, kung kayo'y nandun sa kanyang sitwasyon, knowing, sabi doon, blameless, upright, turning away from evil, and all of a sudden, nawala lahat. Tinira lang yung kanyang asawa na very supportive sa kanya. Nasabi ng asawa niya sa kanya, mananatili ka pa bang tapat dun sa Diyos na sinasamba mo sa kabila ng nangyari sa'yo? Sumpain mo na lang yung Diyos na yan at mamatay ka. Yun yung encouragement sa kanya ng kanyang asawa. And yet, doon sa dulong bahagi, nagdanay siya na, Lord, ano ba nangyari? Saan ba ako nagkulang? Saan ako nagkasala? Sabihin mo sa akin. Pero walang tugon. Nananalangin siya, lumalapit siya, naghihintay siya, naghahanap siya ng kasagutan. Pero yung langit parang tahimik, makulimlim, parang gloomy. And then sabi niya, nasaan ka at ihahalagay ko sa harapan mo yung aking case sa iyong harapan. And then, all of a sudden, may tinig mula sa langit. Sabi niya, Job, nasaan ka nung likhain ko yung kalangitan? Job, nasaan ka nung yung bundok ay pinorm ko? Nasaan ka nung yung mga isda sa karagatan ay aking nilikha? Ang sabi ni Job, nagsalita na ako ng sobra, yung aking kamo, ilalagay ko sa aking bibig at wala na akong sasabihin. And I repent, sabi ni Job. Yung point ko gusto sabihin doon, ang Diyos ay hindi siya nagpaliwanag na, Job, tinetesting lang kita. Ang Diyos ay hindi nagpaliwanag doon sa nangyari kay Job. Walang explanation. Ang tanging sinabi ng Diyos sa kanya, Job, I am in control. Job, yung nangyayari sa paligid mo, perhaps hindi maintindihan. But, calculated ko lahat. Ang point na binibigay ng Diyos doon kay Job na kasagutan ay hindi paliwanag, bagkus yung comfort that God remains in control sa lahat ng bagay. That God is sovereign. And that is enough para sa Diyos na sabihin niya kay Job, I'm in control. And si Job sabi niya, Lord, I repent. Yung mga sinabi ako, dahil yung kaalaman ko, gaganito lang. But now, Lord, it's enough para sa akin. And then God, at the end, nirestore ng Panginoon. Nagkaroon siya ng another 10 na children. Yung kanyang livestock, yung kanyang kabuhayan ay minultiply ng Panginoon. Hindi, at the end, hindi rin nagpaliwanag ang Diyos. Naalala ko tuloy, nung ang Panginoong Sus, mahimbing yung kanyang tulog, doon sa Mark chapter 6, sabi ng Panginoon, tawid tayo sa ibang ibayo. And then, nung gabi na, habang sila ay naglalakbay,
ay binayo ng malakas na hangin yung kanilang bangka at ito yung sabi ng kanyang mga alagad sa kanya. Mark chapter 6, Mark chapter 4, sabi ng kanyang mga alagad sa kanya, verse 38, he was in stirred sleep. So siya ay masarap na natutulog habang sila ay halos mawasak na yung kanilang sinasakyan na bangka. And then sabi doon, and he awoke, and una sa verse 38, sa dulo niya, sabi niya, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Hindi, sabi nila, wala ka bang pakialam na we are about to be destroyed or to perish, mamamatay? And then, hindi sinabi na nagsabi ang Panginoon, "Oh, pasensya na, nakatulog lang ako, pagod lang ako. No problem, in control ako sa lahat ng bagay." Hindi siya nagpaliwanag. Bagkus anong ginawa niya? Nireserve niya yung kanyang explanation sa pamamagitan ng gawa. Anong ginawa niya? Verse 39, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was great calm. Hindi siya nagpaliwanag na pasensya na. Hindi siya nagpaliwanag na maunawaan niya rin yan. Bagkus ipinakita niya kung sino siya sa kanila. And all the more, sabi doon, nung tahimik ng lahat, kung kanina takot na takot sila, doon sa raging sea, doon sa nangangalit na hangin, sabi doon, nung nakita nila na sumunod yung hangin, nung sumunod yung kalikasan sa kanya, he said to them, sabi nila sa kanilang, sa bawat isa, verse 41, "Who is this, that even the wind and the sea obey him?" Great fear. Lalo silang natakot. Bakit? It's enough sa kanila na yung nandun sa kanilang bangka is none other than but God. Hindi nagpaliwanag ulit ang Panginoon. So, mga kapatid, going back sa ating pasahe, may mga bagay nangyari sa ating buhay that God, hindi siya nagsabi ng paliwanag sa mga nangyari sa atin. But then He encouraged us na patuloy na magtiwala sa Kanya that all things work together for good to those who love Him. Na nawalan man ng trabaho, nabawasan ng sahod, yun ang nakikita natin ngayon sa harapan. But in God's eyes, He can see beyond. Kita niya ano yung mangyari bukas. Kita niya sa magitan ng lahat ng to, ano yung idudulot na ito na ikakabuti natin at ikakalwalhati niya. And having yung perspective na yon, gusto mong tingnan natin yung ating pasahe. Si Pablo, nais siya mangaral sa Athens. Doon sa Athens, yung mga lugar ng mga philosopher, and then, sabi niya, nakita ko na even na kayo ay mga reliyoso, sabi niya. Dahil nung naglalakad ako, nakita ko to the unknown God. Ang dami nilang Diyos ng pinapanalanginan. And then merong isa doon na imahen, sabi doon, unknown God. And sabi ni Pablo, this unknown God, ipapakilala ko sa inyo. And then, wala ding naniwala, pagdating merong iilan, but then, sabi doon, nung si Pablo nangangaral na siya, sabi ng mga tao sa kanya, okay, enough na muna ngayon. Papatawagin na lang namin pagka convenient na kami. At siya ay umalis dun sa Athens, and then siya ay pumunta dun sa Corinth. So nagsimula yung chapter 18 na si Pablo, he left Athens and went to Corinth. Yung Athens, ito yung mga matatalino. Nandun yung mga tao na mga scholars. Pero yung Corinth, ito naman yung lugar na kung saan directly opposite ng Corinth. Corinth, mga matatalino. Yung Athens, mga matatalino, mga scholar. Pero pagdating sa Corinth, ito naman yung mga tao na
yung buhay nila ay mga drunkards, mga... Dati, sabi, pag tinawag kang Corinthians, insulto po yun. Parang sinabing, parang kang Corinthian. Ibig sabihin, either na drunkard o ikaw ay isang prostitute. Kasi ginagawa mo, yung ginagawa ng isang Corinthian. Yung lugar dati ng Corinto, ito ay, yung kanyang reputasyon ay horrible. Dahil yun yung daungan ng mga nagbabiyahe, na pag sila ay dadaong, ano yung gusto rin pupuntahan, di ba? Of course, yung mga kabaret, yung mga bar, para yung mga tao, doon sila mag-a-unwind, magre-refresh. So, nandun yung lugar na kung saan say na Sodom and Gomorrah. Pero, doon pumunta si Apostol Pablo para ipangaral yung mabuting balita. Ano po yung point ko doon sa kasimula doon? Hindi pangunahing prioridad na dahil sa matalino ka, dahil sa ikaw eskola, maganda yung kabuhayan mo, na ikaw yung primary na target ng kaligtasan na pinapangaral ng mga apostol at nais maabot ng Panginoon. Meron siyang panahon dun sa mga matalino, and meron din siyang panahon dun sa mga hindi usually accepted ng lipunan. Yung para sa lipunan ay mga mabababa. So wala tayong i-excuse later on sa Panginoon, eto lang kasi ako eh. Eto lang kasi ako. Wala po tayong i-reason whatsoever sa Panginoon na eto lang tayo. So makita natin, pagdating doon sa Corinth, si Apostle Pablo, nasumpungan niya si Aquila at saka si Priscilla. At sabi ni Aquila, ni Priscilla, dahil pareho silang tent maker, dito ka na tumira sa amin habang ikaw ay nagmi-mission. And then, nakasama nila si Apostol Pablo, nagtatrabaho during weekdays, and during Sabbath, siya ay nandun sa sinagoga, pinapangaral yung mabuting balita. And then sabi doon, pagdating sa ating text, so sa verse 18 ng chapter 18, after this, Paul stayed many days longer, and then he left off the brothers and set sail for Syria. Ito, yung Syria, pagbabalik niya doon, dito na magtatapos yung kanyang second missionary journey. So nagtapos yung unang missionary journey niya, largely ay nandun dun sa gawing Cyprus, and then dun sa early boundary doon sa unang boundary ng Asia Minor o Turkey, and then yung second missionary journey niya, umabot pa rin ng Turkey, and then goes beyond napunta na ng Macedonia o yung Europe, doon sa Athens, o modern day na Greece. And sa ating text na to, sabi dito, so siya ay pabalik na ng Syria. And habang siya ay pabalik ng Syria, sabi doon, wala pa siya sa Syria, pabalik pa lang siya. And then sabi niya, and with him, Priscilla and Aquila at Cenchrea. Yung Cenchrea, ito ay isang, papunta na sila doon sa Ephesus. So ito ay, sinamahan siya ni Priscilla at ni Aquila. Nasa Corinth sila, di ba? Yung Corinth, ito ay bahagi ng Europe, doon sa gawing Greece. So papunta sila ng Syria, ng Antioch, dadaan sila ngayon ng Turkey. At yung Ephesus, ito ay bahagi ng Turkey. So sabi doon, and they came to Ephesus, and he left them there. Iniwan niya doon si Aquila, tsaka si Priscilla. So sinamahan si Pablo, kasama doon sa Corinto, na-establish yung church. And then ngayon, siya ay pabalik na ng Syria sa Antioch, sinamahan siya o in-escort siya ni Priscilla and Aquila, and then pagdating doon sa Ephesus, iniwan niya yung dalawa o yung mag-asawa doon sa Ephesus, but he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. Ano po yung gusto kong makita natin dito sa pasahe na to sa unang bahagi?
makita natin dito yung consistency ng companionship, Christian companionship na binigay ni Priscilla and Aquila. Yung partnership dun sa gospel. Kahit na nung si Pablo, aalis na siya, hindi lamang additional suporta o Apostle Paul, dalhin mo to para meron kang pang-konsumo, para may magamit ka habang nagmi-mission ka pabalik dun sa Antioch, hindi mismo. Yung kanila mismong katawan, sila mismo, sinamahan siya until makarating siya dun sa Turkey o dun sa Ephesus. Nakita natin dito yung consistency nila. Hindi lamang habang nandun sila sa Corinto. What an encouragement na ito yung design ng Diyos dun sa paglago, dun sa pagpapahayag ng mabuting balita. Na ginagamit niya yung mismong mananampalataya para ma-achieve yung goal na inordain ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, every Saturday dun sa kay Pastor Alex na merong Bible School, sabi sa isang topic, yung end, inordain ng Panginoon. Pero hindi lamang yung end, yung result, yung inordain niya. Yung means, para ma-achieve yung end na yon, yung kapamaraanan, yung kasangkapan, yung tools, para ma-achieve yung end goal, yung resulta, ay inordain din ng Panginoon. Inordain yung panalangin natin, na kasangkapanin ng Panginoon. Inordain tayo din na tayo ay makikibahagi, makikilahok sa buhay ng iglesia para ma-achieve yung inordain ng Panginoon. Bawat bahagi, yung katawan, inahalin tulad ni Apostol Pablo yung church bilang isang katawan. Sabi niya, may mata, may ilong, may tenga, may kamay, may paa, may bibig. Imagine, sabi niya, kung yung mata, sabi niya, hindi naman ako bibig eh. Hindi ako mag-function. At sabi ni Apostol Pablo, imagine mo kung puro lahat mata. Di ba? Paano kakain yung puro mata? At kung puro bibig, sabi niya, paano ka makakakita para makakagawa? So, merong kamay. Sabi nga lagi, ilustrasyon ko, merong kamay. Example, nagluluto ka. Diba? Nagluluto ka, and then napaso yung daliri mo na isa, on the spot to the rescue yung bibig. On the spot to the rescue yung kanang kamay. Kukuha siya ng ointment, lalagyan yung napaso, and then yung bibig, inigipan niya. Lahat kumikilos, lahat nagpa-function according to their roles. Yun po yung church. And nakita natin dito, yun exactly yung ginagawa ng Diyos through His saints. Ito yung ginagawa ni Aquila, ni Priscilla, nung nandun sila sa Corinto. Nagmula sila sa Roma, pinipersecute sila doon, o in-expel sila doon, pumunta sila ng Corinth. Nagpatuloy sila sa Corinth. Saan sila dalhin ng Panginoon, sila ay nagpapatuloy. That's why very sad, pagka merong isang kapatid, nandito siya sa atin, maalab, nag-iinit, nag-aapoy, then napunta sa ibang lugar, hindi na na-aktibo. Hindi mo na makita, hindi lamang tayo yung church. Maraming church outside PGCGM that they are committed to the gospel. You can participate. In fact, you can attach yourself. You can connect to them para magpatuloy yung Christian life natin. And minsan, pag uwi na ng Pilipinas, minsan mahirap makahanap ng church, pero for sure, meron at meron pa rin healthy church sa Pilipinas na makakapagpatuloy tayo. Hindi natin pagsabihin na, ay hindi, pastor, nandito na kasi ako sa Pilipinas. Walang church dito. Kaya hindi na lang ako mag-church. Wala pong ganun na teaching sa Bible. Kung saan sila naroon, they attach themselves dun sa body of Christ so that they can function, so that they can exercise yung gift na binigay sa kanila ng Panginoon for the benefit, for the good ng church, not for their own good. I pray na makita po natin yun, mga kapatid. That's why we have, by all means, to attach, to connect yung ating sarili doon sa body ng Panginoon. It's not enough na umaattend ka lang.
You have to make sure that you are connected dun sa life ng iglesia ng Panginoon. And then sabi doon, verse 24, now there was a Jew, sabi doon, so si Pablo, doon sa ating, sabi ko kanina, si Pablo, pumunta siya doon sa Ephesus, and then, actually, pag titignan nyo yung sa verse 22, doon nagtapos yung kanyang second missionary journey na nakabalik siya ng Antioch. And then, after spending some time there, siya ay bumalik uli. Ito na yung start, yung verse 23, ito yung start ng kanyang third missionary journey. Bumalik na siya uli ng Turkey. Sabi doon, he went to Galatia, Phrygia, strengthening all the disciples. Ito na yung third missionary journey niya. So habang si Pablo ay nasa Antioch and then papunta na uli ng Turkey for his third missionary journey, ang Diyos, on the other hand, habang wala si Pablo, meron siyang ibang ginagamit na mga bahagi ng church para hindi matiwangwang yung gawain ng Diyos. Hindi pwede sabihin na, dahil wala na tayong Apostol Pablo, okay, hinto na muna lahat ng gawain. O dahil sa wala na tayong Pastor X, tapos na muna yung gawain. Diba? Dahil wala na tayong brother ganito, so hinto muna yung gawain. Wala pong ganun. Dito natin, yung verse 24, si Pablo pumunta ng Antioch, and then pabalik na siya ng Galatia, pabalik na ng Turkey, and babalik na siya sa kanyang third missionary journey, papuntang uli dun sa Macedonia o dun sa Europe. But then sabi sa verse 24, now, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. Ano po gusto mong makita niyo dito? So, wala si Pablo. Pero sino yung nasa Ephesus? Sino yung iniwan ni Pablo sa Ephesus? Si Aquila at si Priscilla. So si Priscilla at si Aquila nandun sa Ephesus. Actually, sila, kung babasahin niyo yung previous na mga verses, si Aquila at si Priscilla, sinamahan si Pablo noong dumating si Timoteo, si Silas at si Timothy doon sa Corinth. Nakita nyo, may aalis, may dadala ang Panginoon. May aalis ulit, may dadalhin ang Panginoon. That's the way God works through His body. Hindi niya hayaan na lumpo, na paralyze yung kanyang church. Minsan nag-worry tayo, di ba? Pero ang Diyos, kita niya lahat. Di ba? So, anong nangyari? Verse 24, now, merong isang Hudyo na ang pangalan niya, Apollos, native ng Alexandria, Egypt. Ibig sabihin, siya isang Hudyo, pero perhaps lumaki at perhaps ipinanganak, lumaki, doon sa Alexandria, Egypt. And sabi doon, siya ay nagtungo sa Ephesus, kung saan naroon si Priscilla at saka si Aquila. And then sabi doon, he was an eloquent man, competent in Scripture. Hindi lamang siya bihasa, magaling magsalita, bagkus siya ay competent, accurate doon sa Scripture. Yung Scripture dito, na binabanggit is referring dun sa Old Testament. Na by that time, meron na sila yung Septuagint. Nung buhay ang Panginoong Jesus, meron na silang compiled na Bible, na Old Testament. Exactly kung ano yung meron tayo ngayon na Old Testament. Meron na sila doon. So sabi doon, si Apollos ay bihasa doon sa Old Testament. And sabi doon, at siya ay magaling na mangaral. Gusto mong makita niyo yung dalawang sinasabi doon. Una, accurate yung kanyang understanding doon sa Scripture. At siya ay nangangaral. Hindi lang sinabi na accurate yung kanyang understanding at siya ay nakaupo. At sinasarili yung alam niya. Meron siyang alam at yung alam niya ibinabahagi niya. Hindi rin sinabi na siya ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, pero wala siyang alam. Diba? Meron siyang alam at siya ay binabahagi niya yung kanyang nalalaman.
And as sabi sa verse 24, verse 25, he had been instructed in the way of the Lord. Yung word na instructed, he had been, yung word na binabanggit doon, he had been instructed, he had been catechized. Alam niyo yung catechism? He had been catechized. Ibig sabihin, from his childhood, he was taught orally, literally, ng kanyang mga magulang. O someone na nakakaalam ng salita ng Panginoon, from his childhood, siya ay tinuruan. Kaya si Apollos, mula bata pa lang siya, alam niya yung kautusan. And it encourages us, bilang tayo na mga magulang, kung paano si Apollos ay tinuruan siya responsibly ng kanyang mga magulang. Makita natin, we too, kung tayo ay mga magulang, we are accountable sa Panginoon to bring our children in the instruction of the Lord so that even when they are old, they will not depart from it. Proverbs chapter 22, verse 6. And even sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 7, ito po sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, verse 7. Old Testament po ito, sabi ng Panginoon, you shall teach them, yung salita niya, you shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Sabi niya, yung salita ko ay maging natural conversation ninyo habang kayo ay nasa tahanan. Pag kayo ay hihiga, pag kayo ay uupo, pag kayo ay maglalay down, matutulog, maging normal na conversation yung panuntunan ng Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Hindi sinabi na, bawal manood ng YouTube, bawal manood ng Facebook, bawal manood ng balita. Hindi sinabing bawal. Pero sinasabi, maging pangunahin, huwag mawawala yung salita ng Panginoon sa usapan, sa tahanan. And you can ask yung inyong sarili, mga kapatid. Alam ko, malayo, marami sa atin, sa ating mga pamilya, sa Pilipinas, miles away yung pagitan. But praise God! Noong last Sunday, ang lalayo natin sa bawat isa, pero sa isang screen, nagkakakitaan tayo. Nakita ko yung kumakain sa mall, nakita ko yung kumakain na banakayga, nakita ko yung... Ang punto ko, sa panahon natin ngayon, ay napakadali ng kumonekta. We can connect now. So, pwede natin sabihin sa ating mga anak na pasensya na, malayo tayo, hindi tayo pwedeng mag-usap ng salita ng Panginoon. Praise God! Even Sunday, sabi ko nga, nasa Pilipinas, naka-attend sila ng gawain. Take this advantage. Take this technology. Kasangkapanin niyo po yung technology na ito para yung anak nyo na malayo sa inyo, dry sila sa relasyon sa inyo physically, pero punuin nyo yun, busugin nyo sila. Kahit na virtually lang, makausap nyo sila. And sa inyong pag-usap, start nyo intentionally, i-inject nyo yung salita ng Panginoon na inyong narinig, na nagbabago sa inyo, nang sila man. Makita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa inyong buhay. Huwag niyo pong hayaan na pag nag-uusap kayo, puro, anak, kumusta na yung boyfriend mo? Anak, kumusta na yung girlfriend mo? And then yung anak mo, 7 years old pa lang, pinag-usapan nyo, crush na. By all means, pag-usapan natin, yung mga bagay na tatanda sila, hindi nila makakalimutan, kagaya ni Apollo. Si Apollos, bata siya, intentionally, siya ay nireared, kinultured, pinalaki ng kanyang mga magulang ayon sa salita ng Panginoon. I pray po, mga kapatid, moving forward, you take yung courage. Sabihin sa mga anak nyo, nak, pwede ba tayo mag-usap ng kalahating oras?
Manalangin lang tayo. Start with 5 minutes, 15 minutes, and then magugulat kayo, yung mga anak nyo, uhaw na sila. Hindi lamang sa makausap kayo, doon sa pinag-aaralan nyo. Because the Word of God is working sa kanilang mga puso. Yung mga bagay na bored sila dati, yung mga bagay na killjoy para sa kanila dati, magugulat kayo kung paano nagulat sila sa inyo. Let me repeat po yun. Magugulat sila o magugulat kayo kung paano nagulat sila sa inyo. Dati ganun din kayo, di ba? Wala tayong panlasa sa mga bagay na para sa Diyos. Pag sinabing Bible study, ew, di ba? Born again, di ba? Yung mga alive, di ba? Alive, di ba? Tapos, Mami, Daddy, maghapon kayo sa church, ew, di ba? Wala ka namang buhay dyan, wala ka puro church lang, di ba? Para sa kanila, yung ginagawa natin na umaga pa lang na kay Pastor Dong ka na, and then uwi ka, 7 o'clock, maghapon, nasa church ka, para sa ibang tao, wala ka bang ibang magawa? Sabihin nila sa atin, di ba? Kasi hindi pa nila nalasahan yung joy na meron sa presensya ng Diyos, and then yung nag-uumapaw na mula sa Diyos na joy, mula sa kanyang mga anak, na when we fellowship with one another, it encourages us sa bawat isa. Yung mga nanghihina, di ba? Para silang nailagay doon sa nagniningas na mga baga, sila man ay naa-uplift. Yung kanilang mga mabigat na mga dalangin ay napapawi. Bakit? Nakikita nila na hindi sila nag-iisa. Nakikita nila na yung pinagdadaanan nila ay hindi espesyal. Meron na rin nagtagumpay doon sa same challenges na kanilang pinagdadaanan. Diba? Sabi ni Pastor Dong, dati ilang taon, ilang buwan siya walang trabaho nung dumededate pa lang si Kate tsaka si Dale, di ba? And yet God sustained them. Di ba? And ngayon, tinan mo si Dale, si Kate, di ba? May mga asawa na, by God's grace, andito sila. How God works even in the seemingly dark hour ng buhay natin. So gusto makita natin mga kapatid, God uses people, nilagay tayo doon sa influence ng mga anak natin, kapamilya natin, dahil merong purpose. Sasabihin natin na, basta wala akong anak, dalaga ako. Diba? Perhaps may magulang ka. Diba? Kung buhay pa sila, praise the Lord. And perhaps may kapatid ka rin. At perhaps merong mas bata sa iyo sa church na you can consider them na younger na mga sister or brothers where we can mentor them. By God's grace, really, nabibless ako sa ginagawa ng Diyos sa mga gawain na ino-open ng Diyos para ma-equip tayo. Marami sa inyo na nung unang nakilala natin, they will run away para sabihin na mag-pray. Tatakbo sila papalayo. Takot na takot silang manalangin. Pero now, yung prayer ay talagang abot hanggang langit yung theology na kung saan yung kaunawaan natin sa salita ng Panginoon, kitang-kita yung experience na naranasan nyo sa kapangyarihan ng Panginoon. Eh nakaka-bless po yun. Kung paano God is raising women and men sa church who are godly, na kapakipakinabang sa kingdom ng Panginoon at napakalaking kabawasan doon sa pasanin na nakaatang doon sa balikat ng ating mga pastor. You have been a tremendous help doon sa gawain ng Panginoon. Gusto pong malaman niyo na malaki po kayong encouragement, malaki kayong tulong doon sa gawain ng Panginoon. So makita natin dito, I pray ulit sa mga babalik tayo sa ating mga, I pray na yung mga tao nilagay sa inyong influence, kasangkapanin niyo po yung alam natin
para intentionally find ways and means how we can insert yung discussion about the gospel of Jesus Christ. Hindi lamang puro tawanan. Hindi masamang tawanan. Lagi nagtatawanan tayo. But then sa kabila nun, find time to make sure that Christ is there in our conversation. Samantala si Apollo, sabi nga, pinalaki siya ng kanyang magulang perhaps o ng mga kasama niya in the knowledge and instruction of the Lord. He was catechized dun sa way ng Panginoon. Babasahin niyo yung Genesis chapter 18. Actually, sinasabi doon, let me just open passage sa Genesis chapter 18. So Genesis chapter 18, nung yung Diyos, nireveal niya kay Abraham yung gagawin niya sa Sodom and Gomorrah, sabi ng Diyos kay Abraham, verse 18, and seeing Abraham, Diyos ang nagsasalita, and seeing Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nation of the earth shall be blessed in him. Ito ang Diyos na nagsasabi, sabi niya, surely sabi niya, si Abraham ay magiging dakila. Why? Because God will bless him. Para maging blessing siya sa lahat ng mga pamilya sa mundo at sa lahat ng mga bansa. And then sabi ng Diyos, verse 19, for I have chosen him that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord. Ano ba sinasabi doon? Sabi ng Diyos sa Abraham, he will command his children, his household in the way of the Lord. Old Testament pa lang, binabanggit na yung the way of the Lord. At ina-expect si Abraham at sino man na nakipag-isa, babasahin mo, chapter 18 yung binasa ko kanina, chapter 18 verse 19, pero pag titingnan mo, sabi doon, balik tayo sa chapter 18, verse 19, I have chosen him, sabi doon, that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. Sabi doon, by doing righteousness. Chapter 18 po yun. Pero chapter 15, ito po yung sabi ng salita ng Panginoon. Sa chapter 15, bago yung chapter 18 na binasa kanina. Sabi sa chapter 15, verse 6 ng chapter 15, sabi ni Abraham, oh Lord, paano mo akong pagpapalain? Hanggang ngayon, wala akong anak, sabi niya. Tapos, ang tagapagmana ko ay si Elisa, na aking mayordomo, sabi niya. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi siya yung tagapagmana mo. Bagkus, mula mismo sa iyong descendant o lahi ang magiging tagapagmana mo. And then, ito nangyari, verse 6 ng chapter 15. And he believed the Lord. He believed the Lord sa mga pangako niya. And then, ano sabi ng Diyos? And he, God, counted it to him as righteousness. Sabi ng salita ng Panginoon, nung si Abraham, sabi ng Diyos sa kanya, hindi siya yung magiging tagapagmana mo. Bagkus bibigyan kita ng seed. At sabi ng Diyos, Lord, I believe. At sabi doon, that belief, God counted as righteousness. Amen. At ineko po ni Pablo sa Romans chapter 4, that when Abraham believed God, God reckoned that, considered that as a righteousness. Yun yung mga descendant ni Abraham. Those by faith are children of Abraham. Those who believe the promise, the way. Pagdating po dun sa Isaiah chapter 40, nung si Isaiah nangangaral siya, sabi niya, let me open quickly, Isaiah chapter 40, verse 1 to 3. Chapter 40, verse 3, sabi doon,
A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord. The way of the Lord. Make straight in the desert in a highway for our God. Every valley shall be lifted up, every mountain and hill be made low, and even the ground shall become level, and rough places a plain. Isaiah po yun. Sabi niya, there is a person coming who will be shouting, prepare the way of the Lord. Matthew chapter 3, verse 3, o simula verse 1, merong isang mama sa desert, pangalan niya John the Baptist, nangangaral siya, prepare the way of the Lord. The Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yun po, Old Testament pa lang ay pinapangaral na yung Messiah na darating. At napaka-encouraging po na even Old Testament, binibigyan na tayo ng kaunawaan that the Bible, from Genesis to Revelation, it points to the Lord Jesus Christ. And yun po yung pinopoint tayo. Is Christ now your Savior? Is Christ your Savior? Pwede po natin sagutin yung sa ating mga puso, si Kristo po ba ang ating tagapagligtas? Kung hindi po, nandun tayo, nagpapatintero tayo sa taas ng pader, we are not giving yung ating desisyon. Whether you are in Christ or sa mundo. And sinasabi ng Panginoon, I am knocking at your door. Receive me and I will accept you. And you and I will dine in green pasture. Sabi ni Isaiah din, bakit kayo gumagastos, bumibili ng pagkain na hindi nakakabusog? Sabi niya. Pero sabi niya, come, he was not the son of money. Come, buy and eat, sabi niya. Sabi niya, wala kang pera. It's okay, come, sabi niya. It's free. Hindi dahil sa cheap, but because you cannot afford it. It is given freely kahit ikaw ay bankrupt, kahit ikaw walang trabaho. The Lord Jesus Christ saying, He was no money, come, buy, and eat. At the end of our lives, wala tayong excuse sa Panginoon, Lord, hindi ako so na-convince. Lord, hindi ko kasi narinig. Lord, yung kasi nangangaral, hindi marunong magpaliwanag, hindi ko naunawaan. Yung sinasabi niya, at the end, there is no excuse na pwede nating sabihin sa Panginoon. At the end po, there's only in the presence ng Diyos where there's no more tears, no pain, but joy eternally in His presence, or away from His grace, mercy, but only torment day and night, and without mercy. Saan po tayo pupunta? Diba? Logically, dito tayo. Logically. But, nandun po ba tayo? Have we chosen the side of Christ and not the world? And you can answer po yun, mga kapatid. And sometimes it's difficult to choose because ang daming kargada na inaalok nito. At ano yung sasabihin na lang nila? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Diba? Ano nangyari sa'yo? Ang dami kasi nating mga kargada na ayaw nating bitawan. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung kingdom of God ay para siyang ayaw kang needle. Na hindi ka pwedeng pumasok na maraming bitbitin. In fact, hindi mo kayang isama yung anak mo. Kailangan siyang pumasok by himself. By the grace of God, na dapat hangarin din niya na pumasok. He need to choose na pumasok. Gusto mo siyang dalhin, and yet, hindi mo pwede siyang dalhin. All you can do is admonish them, teach them the way, so that when they see the way, they themselves, they will enter. Pero kailangan tayo, mismo personally, pumasok. Sabi ng Panginoon, I am the door. Ako ang pintuan, sabi niya.
Kung paano during the Genesis, nung si Noah nangangaral, yung mga tao, 120 years tinutuya siya, anong lulubog, anong gugunawin ng Diyos sa pamagitan ng tubig? Eh, nasa desert nga tayo. And then, gumagawa ka ng ark. Si Noah ay crazy. Yun sabi ng mga tao. And then, dumating yung tubig. I guarantee you sa 100%, nung sinara ng Diyos, yung mga tao nagmamakaw, Noah, forgive me. Noah, please, at least kunin mo yung anak ko. Pero, nung sinara ng Diyos, umiyak sila, nagmakawa sila, but it's end. End na. At walang naligtas except yung pumasok sa pintuan. And now, God is telling us, there is a judgment coming to this world. This world, it will not be destroyed by bomb, by missile, by drone, but by fire from heaven. From God. Na i-destroy niya itong sanglibutan na to. But, He will recreate a new heaven and new earth. Na hindi na makakapasok yung bomb, hindi na makakapasok yung drone. Bagkus nandun yung eternal joy sa presensya ng Panginoon. Amen. Make sure mga kapatid na nandun po kayo. Make sure po na nandun yung allegiance nyo. Make sure you have Christ. Make sure you enter the door. At walang ibang door patungo sa Diyos kundi ang Panginoong Hesus. Yun po yung pinapangaral ng salita ng Panginoon, yun yung pinangaral kay Apollos ng kanyang mga magulang at ng mga taong ginamit ng Panginoon para siya dalhin sa instruction ng Panginoon. And sabi doon, he was fervent. Siya mismo, nalaman niya katotohanan mula sa mga ginamit ng Diyos, and he himself, yung sabi doon, fervent in spirit. Yung sinasabi doon, his heart, there's burning, blazing passion to share Christ. Nag-aalab siya. He cannot contain. Alam niyo yung liwanag, suklubin mo, magpe-penetrate pa rin yung liwanag niya. Yung kanyang nag-aalab na pagnanais na ibahagi, yung kaligtasan cannot be contained. Yun po, yung isang testimonya ng isang tao na naranasan yung Kristo sa kanyang buhay. Para siyang isang babae na sinagot, lalaki na sinagot ng kanyang niligawan. Na nandun yung joy, tatakbo siya doon sa kanyang close friend, sa kanyang best friend. Sinagot na ako ni ganito. Let's celebrate. Nakita ko na yung nawawala akong coin. Come, join me, let's celebrate. Nawawala ko yung, nasumpungan ko yung nag-iisang, yung ship, yung lost ship. Let's celebrate. He cannot contain. Na nasumpungan yung matagal nang nawawala and cause a joy or celebration. Cannot be contained. Do you have that joy that cannot be contained? Or lagi tayong, para tayo lagi tapos na yung mahal na araw, tapos na yung Semana Santa, and yet still, nandun pa rin tayo doon sa Biyernes pa rin ng Holy Week. Is Christ power, is Christ joy not enough to quench, to overcome yung worries natin sa buhay? I pray, panghawakan natin yung Kristo, the sovereign over all things. Kaya sinimulan kanina, si Apostle Pablo, he has a blazing, burning passion bago siya naging mananampalataya. Merong isang Job na kung ano na yung nangyari sa kanya. But then God said, I am in control. Pero mga alagad, nabalisa sila sa nangyayari doon sa binabayo yung kanilang bangka. And then merong isang Diyos nagsabi, peace, be still. And they all quiet. The same God na nagsasabi sa atin, I know my son, I know my daughter. Na nababalisa kayo sa mga nangyari. But remember,
I am seated to the throne and I'm in control. And I pray that would be enough to comfort us. That life goes on and we should continue doon sa pinapagawa niya sa atin. Si Apollos, nagpatuloy siya sa pangangaral. Sabi doon, kahit na yung kanyang kaalaman ay incomplete. Because yung kanyang kaalaman, according lang doon sa baptism ni John the Baptist. Pero makita natin dito, merong mag-asawa noong narinig siya nangangaral. Dahil si Priscilla sa Aquila, acquainted sila sa preaching ni Apostol Pablo. The full gospel. The whole counsel of God. Christ lived a holy life. He died for our sin. But God rose Him from the dead. Alam nila yung buong picture. Pero si Apollos, alam lang niya, repent and be baptized. Prepare your heart. Yun ang alam nila. But it's pointing to Christ. But then, nung narinig ni Priscilla Aquila na nangaral sa Apostol Pablo, hindi niya sinabi na, heretic yung tao na to, iwalayin niyo siya. Iwalay tayo sa kanya. Hindi sila nagsabi na, maglagay tayo ng bakod, ng boundary, huwag tayo maki-associate sa tao na yan. On the contrary, hinatak siya. Kinorner siya. Hindi para pagsabihan na, ano bang pinaggagawa mo? Hindi. They explained to him the whole counsel of God. And with a humble heart, he accepted. Mga kapatid, hindi natin kinakailangan malaman lahat ng nasusulat dito para magsimula tayo magbahagi ng salita ng Panginoon. Si Apollos, meron siyang alam, yet incomplete. Pero nangangaral siya. Nandun yung pagnanais. And God uses His people, Aquila and Priscilla, to inform him, to teach him yung whole teaching ng gospel. Muli po mga kapatid, hindi sila judgmental. Sincere sa Kanya. And He accept lovingly, voluntarily, and then humbly. Hindi tayo magsabi na, sino ka ba? Diba? Hindi mo ba alam, pangalan ko Apollos? Hindi sila ganun ka-arrogante. Hindi rin walang pakialam. Merong isang kita, di ba? O papahirapan kita. Hindi po. We work together for the building up of the body of Christ. So that together, Christ might present us to Himself, blameless, upright, and without any blemish. Tanong niyo po kayo, mga kapatid. Gaano po kayo doon sa iyong relasyon sa mga kapatid? Pagka may nakita kayong ginagawa nila, kaya mo siya, malaki na siya. Diba? Diba? May ganun, di ba? Malaki na siya. Alam na niya kanyang ginagawa. So wala ka lang pakialam, di ba? Or, alam mo, mali ginagawa niya, papunta doon sa danger yung kanyang pinupuntahan, and lovingly sabihin mo, I think mali yung dinadaanan mo. Pwedeng sabihin niya sa'yo, una, mabisinterpret ka niya, pero God will make a way. Na ginawa ko yung part mo lovingly po. Huwag tayong basta mag-rebuke na pupukin mo sa ulo. Why, Chris, we can rebuke lovingly, but then hindi natin tinatolerate. Or, pag tayo yung nirebuke po ba, pag tayo tinuruan, meron ba tayong humble heart to accept and to receive? Willing tayong baguhin natin yung mali na natin nakagawian. Hindi natin sasabihin na, Pastor, dito na ako lumaki. Dito ako pinanganak. And then gusto mo magbago ako? It's not just changing a religion, no, kapatid. And it's never changing a religion from one religion to another. It's changing our heart. At pag binago ng Diyos yung puso mo, bibigyan ka niya ng bagong pamilya. Bagong pamilya na ibinilang ka niya. The family of God. Para yung pamilya mo kinabibilangan dati, kasangkapanin ka niya ng silaman. Para nasa nila yung kaligtasan
kay Kristo. So si Apollos, nakita natin dito, ginamit sa Aquila, sa Priscilla, para may paliwanag sa kanya yung mabuting balita. And then makita natin si Apollos, sabi doon, nagnais siya na pumunta sa Corinto. Sa Corinto, doon nanggaling si Pablo, si Aquila, at si Priscilla. Anong sabi ng mga kapatiran? Bibigyan ka namin ng letter of recommendation sa church. Nakita nyo, may connection. Sabi doon, para malaman ng mga kapatid doon, nakilala ka namin at ini-endorse ka namin. Hindi lang sila yung church na, hindi, wala tayong pakalam sa church doon. There's always accountability between one another. At kahit kayo po, example, gusto niyo pumunta, nalipat na kayo ng Abu Dhabi, nalipat kayo ng saan man kayo dalhin ng Panginoon, perhaps dalhin kayo sa Greece, di ba? At kung merong church doon, di ba? We beseech you, by any means, find a church na kung saan ipaparticipate nyo yung buhay nyo doon sa church doon at maging kabahagi kayo doon para patuloy nakasangkapanin kayo ng Panginoon saan man niya kayo magdalhin. Mga kapatid, I pray sa ating pag-examine ng ating sarili, tingnan natin saan po tayo doon sa tatlong illustration kanina. Kayo ba yung merong nag-aalab na puso na nagnanais na lalo pang makilala ang Panginoon at gawin yung nais ng Panginoon? I pray lalo pang iset ng Panginoon yung puso na lalo pang mag-alab. Hindi manghina sa kabila ng mga nangyari sa paligid. At kung kayo naman yung hindi irresponsible pero walang tugon, andito kayo lagi, yung katawan nyo nandito, you spend time, magbiyahe kayo, mag-taxi, mag-metro, you spend time na narito, and yet, parang unmoved. You have been with us for so and so months or years, but then still, nakaupo kayo doon sa pader, unwilling to give your decision sa Panginoon. It's either you are in the Lord or you are of the world. At pagka kayo nasa sanglibutan, nandun kayo sa prince ng sanglibutan. Who is mahirap sabihin, mahirap lunukin. But Satan, sabi ng Ephesians, is the prince of the world. Hindi dahil sa walang sovereignty ang Panginoon, but God uses Satan para ma-achieve yung kanyang purpose. At yung mga tao na sanglibutan, sila ay nakikinig doon sa prinsipe ng sanglibutan na si Satan. But those who are in the Lord, God will call them by name through His word, and they will respond in obedience and in faith as they turn from their sin, from their self-righteousness, and place their trust, their confidence to the Lord Jesus Christ na nabuhay ng banal, namatay para sa ating kasalanan, bagamat siya'y walang kasalanan. At nung nabuhay sa mali, He is the first fruit na tayo man, even though we will die one day, we will live again because we are in Christ. Amen. Bago po tayo magtapos sa panalangin, every month we have Lord's Supper. And I encourage you, if you are a Christian and baptized, I encourage you na mag-partake po kayo ng Lord's Supper. But if you are Christian, but then you are not yet baptized, we encourage you na examine yung sarili niyo. What is holding you para magpabautismo? Baptism po ay command ng Panginoon to declare na kayo ay binago ng Panginoon. It is not para kung kanino pa man, but it's for you to declare yung ginawa ng Panginoon sa inyo. At pag ginawa niya na po yun, I pray, next month, sama-sama tayo na mag-partake ng Lord's Supper. Kung naman po hindi kayo sigurado, whether kayo Kristiyano, I encourage you rin po
by the grace of God, examine yourself, and Lord willing, kasangkapanin po ng Panginoon ang kanyang mga salita na maunawaan niyo yung panawagan ng Panginoon para sa inyo. If any po na meron kayong tanong after po ng ating service, please feel free po na i-approach Pastor Long o yung nag-invite sa inyo, anyone sa church, para makausap po kayo kung gusto niyo po i-maliwanag. Habang dinidistribute po yung element at habang kumakanta po yung tayo ay maawit, I pray na examine niyo po. Examine natin lahat yung ating mga sarili. At the same time, let us give thanks sa Panginoon sa kanyang ginawa para sa atin. Ama naming Diyos, muli, habang sinasariwa namin sa aming mga puso, sa aming isipan, na isang araw, bagamat ikaw ay banal, walang kasalanan, binigay mo ang iyong buhay para sa amin na makasalanan, upang kami, sa aming pakikisa sa iyo, ay magkaroon ng buhay at hindi kaparusahan. Panginoon, salamat sa araw na ito, aming dalangin na yung ginawa mong pagligtas sa amin habang sinasariwa namin. Lord, help us both to will and to do according to your good pleasure, yung nais mo, yung landas na iginuhit mo para sa amin. Gawin namin ito, Panginoon, na nandun yung kaunawaan na everything that we have ay nagmula sa inyo. And everything na mangyayari sa amin, Panginoon, Lord, mangyayari lamang po ito kung iyong ipapahintulot because you are sovereign over all things, Panginoon. Lord, neither death or hell, Panginoon, cannot shorten even seconds ng aming buhay. Dahil ang aming mga buhay, ikaw, Panginoon, ang nag-akda nito both from beginning till end, Panginoon. Lord, with confidence sa iyong kapangyarihan, help us na mabuhay, Panginoon, para sa iyo at mabuhay din po, Panginoon, na nagpapatotoo para sa iyo, Panginoon. Lord, help us to live our lives always glorifying sa iyong pangalan, Panginoon. Lord, that would be our great joy habang kami ay narito sa mundong ito. Lord, maraming salamat. Help us by your Holy Spirit na lahat ng ito, Panginoon, ay mangyari naman para sa kalulatian ng iyong dakilang pangalan. And now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Christ Jesus our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forevermore. Amen.